Kamusta? Ngayon ay i-unbox natin ang Dragon Ball Z Blood of Science Super Saiyan 3 Son Goku. As usual, pinapakita muna natin yung top, bottom, basta iba't ibang sides ng box kung saan fini-feature niya kung ano bang itsura ng figure sa loob. Which is yung Super Saiyan 3 ng first appearance niya nung mag-transform siya laban kay Majin Buu. Dahil sa maingat tayong nilalang mga green flag tayo dito, dapat mismong pagtanggal natin ng tape is merong care. Kaya kailangan natin ng gunting para gupitin yung tape na siyang nakadikit dun sa sides ng box para hindi matapon kung ano man yung nasa loob. Gipitin mo lang bawat sides, hindi mo kailangan buwasakin yung box. If the box looks good, just preserve it. Common sense, since natanggal mo na yung box, oras na para buksan mo siya, right? And medyo nahirapan ako sa side na to. Just look at how thick that figure is. To be honest, sinabihan naman ako nung tindero na malaki nga yung figure. Pero hindi ko in-expect na sa sobrang laki niya hindi siya makakalabas sa sarili niyang box. I mean, just listen to me struggle. Oh shit. So yun, dahil sa nailabas ko naman na yung mga parts, ito yung maikling montage na kunwari hindi ako nahirapan sa paglabas ng mga parts na to mula sa loob ng box. They're really big. Syempre, unang-una nating ipapakita kung paano gupitin yung plastic. Actually, no. Pwede mong gupitin yung plastic any mode, any way you want. Basta sa akin, ito yung mas conservative na para. Ang unang-unang part ng figure na kailangan natin ay yung base. Kasi doon natin ipapatong yung figure. At yan, yung nahulog na stand. Or, ewan ko kung anong tawag dyan. Basta, ano yan, dyan mo isasaksak yung figure para, kung kailangan, kung hindi siya nakaano. Ito naman yung lower half ng katawan, which is yung waist, up until dun sa paa, of course. And then, ito naman yung other half, which is yung upper half naman. Except the head. Medyo mahirap lang siya isaksak. I mean, can you see my struggle? You know, that's what it looks like from behind. At ito naman yung head part, which is merong golden hair, or let's say metallic hair, to be accurate. Kasi ang Blood of Science, apparently, ang nagpapayunik sa figures nila is that yung design nila sa hair is metallic yung colors. Kung titignan mo yung figure, kung pinanganak ko ng 90s, well, ako hindi, kasi 2000s na ako pinanganak, medyo reminiscent siya ng lumang Dragon Ball Z figures dati na golden or metallic yung colors ng buhok. Parang Super Battle Collection ata ang tawag doon. Basta ipapatong ko na lang sa edit if ever na na-confirm ko. At yan naman yung Halo. Alam kong hindi siya mukhang Halo, mukha siyang, you know what it look like. Tapos yun, sasaksak ko siya dun sa bilog na yan. And once na malagay mo na yung Halo na yan, makita mo na kamukhang-kamukha nga talaga siya ng Super Saiyan 3 transformation ni Goku sa harap ni Majin Buu. Pero as I'm looking at this figure, sa totoo lang mas kamukha niya yung Super Saiyan 3 transformation ni Goku laban kay Janemba sa movie 12. At yun na nga ang ating toy review at unboxing sa Dragon Ball Z Blood of Science Super Saiyan 3 Son Goku. Next time, other figure naman.